Magsalita ka ng malumanay. Okay? Bakas tanggapin niya ang tinatawag na palaala, pinakamasamang tao, o di kaya ay magkaroon siya ng takot sa Allah. Pumunta kayong dalawa o Musa kay Pharaoh, walang pag-aalinlangan, siya ay lumampas sa matinding hangganan sa pamagitan ng pagtanggi at pagsuway. At siya ay kumilos ng may pagmamayabang. Ibig sabihin at naging malupit at matindi ang kanyang kalupitan na pinapatay niya ang mga isinisilang na mga kalalakihan mula sa mga Israelitas at ginawa niya lahat na ito'y mga alipin. Subhanallah. Pero ano yung ipinayo ng propeta? Kay Musa at kay Harun, magsalita kayo ng malumanay. Sa tingin nyo kaya, sa kapanahon na natin, meron pa bang Pharaoh na matinding-matindi? Matinding-matindi ang kanyang kasamaan na tulad ni Pharaoh. Meron pa ba kayo nakita? Wala na. Okay. So, ito yung isa sa pamamaraan. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. At huwag niyong insultuhin ang mga walang pananampalataya na sumasamba sa iba bukod sa Allah. Dahil baka sa kanilang kamangmangan ay mainsulti nila ang Allah bilang kamalian. Yung Diyos nyo tinuli. So ano yun? So kapag sinabi mo ito, harapin mo ang consequences ng iyong sinabi. Kaya merong isang grupo na group chat, parang dialogue sa mga non-Muslim. Ipinasok yung pangalan ko doon. Pagkatapos yun yung kauna-una nilang sinabi, what do you think kung ano sasabihin ng mga non-Muslim? Di sasabihin ng mga non-Muslim, yung propeta nyo, ganito ang propeta nyo. Bakit sino nagsimula? Yung Muslim. Kaya sabi ko, alis na ako rito, hindi tama yung pamamaraan. Ito yung mga nakalagay sa Quran. So, maging maingat tayo. Kung ang intention natin ay anyayahan ng tao, naawa tayo sa kanila at gusto natin silang gabayan, kinakailangan magsalita lamang tayo ng mabuti, malumanay. Yun ang ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Yes. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Halos patayin mo ang iyong sarili, O Muhammad. Halos patayin mo ang iyong sarili, O Muhammad, dahil sa labis na pagdadalamhati, sapagkat tumatalikod sa iyo ang mga walang pananampalataya. Tumatalikod ang mga walang pananampalataya sa daladala mong katotohanan. So, nasasaktan ng propeta. Hindi siya naiinis, nasasaktan siya dahil naaawa siya sa mga walang pananampalataya. Dahil hindi nila alam kung ano yung sasapitin nila sa kabilang buhay. Forever sila sa impyernong apoy. Kaya halos patayin mo ang iyong sarili sa pagdadalamhati, O Muhammad. Dahil tumatalikod sa iyo ang mga walang pananampalataya sa mensaheng daladala mo na katotohanan. Kaya kapag hindi tayo maingat sa pakikipag-usap at pag-aanyaya, sabi ng isa sa mga sahaba, nais ba ninyong tanggihan ng Allah at ang kanyang sugo? Kasi pag nagsalita ka, huwag mong isipin na ikaw ang nagre-represent ng Islam. Isipin mo, rene-represent mo ang Allah at ang kanyang sugo sa mga taong kaharap mo. Kaya bawat sasabihin mo ay maitatanim ito sa kanilang pag-iisip. At kung ano yung sinabi mo, subhanallah, yun ang kanilang interpretasyon sa Islam. Kapag hindi tama ang ating pamamaraan, sa halip na mag-anyaya ang isang tao sa landas ng walang hanggang pagmamaliw na kaligayahan, ay maanyayahan pa ito sa tinatawag na kapahamakan forever sa impyernong apoy. Kaya isipin natin
We are representing Allah and His Messenger kapag tayo ay nakikipag-usap sa mga tao, kaya kinakailangang maging maingat tayo. Dahil bawat lumalabas sa ating bibig ay pananagutan natin sa kabilang buhay. Yung pinaliwanag din ng ating ustad kanina, ang pagkukwento. Mas maganda nagkukwento ka. Kasi pag nagkukwento ka, hindi masyadong mabigat yung dating. Kaysa sabihin mo halimbawa, bawal sumamba ng mga ribulto. Si Jesus ay hindi Diyos. Kaysa sabihin mo yung ganoon, meron namang pamamaraan na ang kahulugan niya ay bawal sumamba sa mga ribulto. Tulad halimbawa, meron akong tubig at gusto ko itong ibigay sa inyo, pero dinumihan ko muna at nakita nyo ito, pagkatapos ay ibinigay ko sa inyo. Hindi nyo ito tatanggapin sapagat marungi, dahil ang tinatanggap lamang natin ay malilinis na bagay, ganun din ang Allah. Ang tinatanggap niya lamang ay dalisay na pagsamba. So alam na natin, alam na ng non-Muslim, na bawal sumamba sa mga Diyos-Diyosan. O kaya magkukwento ka ng isang pangyayari. Sa buhay halimbawa ni Ibrahim a.s. Nakita niyo naman, ipinaliwanag kanina. Sa buhay ng mga sahaba. Isa sa mga sahaba sa Medina ay meron siyang sinasambang mga ribulto. Si Allat ang sinasamba niya. Nag-Muslim na yung mga kabataan, pati yung mga anak niya. Ang ginagawa niya, pinapaliguan niya ito, pinapabanguhan, tapos ilalagay niya dun sa altar. Ang gagawin ng mga kabataan, kabilang yung anak niya, kukunin nila ito, itatapon nila sa basurahan. Paggising niya, nasaan yung Diyos ko na sinasamba? Hahanapin niya na naman ito. Makikita niya dun sa basurahan, kukunin niya na naman, paliliguan niya na naman, lilinisin niya, ilalagay na naman sa altar. Ganun naman yung gagawin ng mga kabataan na nag-Muslim. Halos gabi-gabi, ganun ang ginagawa niya. Kaya yung sa dakong huli, sabi niya, ito yung espada. Kung tunay kang Diyos, pangalagaan mo yung sarili mo. So, kinuha na ng mga kabataan, tinapon. Hinanap niya ito. Nung nakita niya, hindi niya na pinulot. At yun ang naging sanhi ng kanyang pag-Muslim. So, nagkukwento ka. Sa tingin niyo, kaya kapag nagkukwento ka, nasasaktan yung taong kaharap mo na sumasamba sa rebulto? Hindi. Kasi totoo yung kinukwento mo. Kaya mo, ang sinumang sumamba sa rebulto, sa impyerno nga po siya. Wala na. Wala na daw, nasira na. Di ba? Isang doktor na sumulat ng kanyang libro tungkol sa Tauhid, nagkwento siya roon. Merong isang American Incas na yumuyuko at sumasamba sa rebulto. Minsan, sa kanyang pagyuko bilang pagsamba, ay lumapit yung aso sa rebulto na kanyang sinasamba at itinaas yung paa at inihian ito. Pagkatapos, nakita ito nung sumasamba na Incas. Nagulat siya. Umiral yung kanyang fitra. Meron bang Diyos na iniihaan? Ang ginawa niya, binato niya yung aso, pagkatapos ay hindi na siya sumamba sa rebulto. So, nagkukwento ka. Pag nagkukwento ka, hindi matindi yung sakit na ibig sabihin na yung kaharap mo kasi ganun yung pamamara ng pagsamba niya, sumasamba siya sa rebulto. Kapag nagkukwento ka, hinggil doon sa sinasamba niya, nakatulad din, hindi masyadong masakit yung dating kasi nagkukwento ka. Kaya mas maganda kaysa sabihin mo ng direct, ibig sabihin, ikinukwento mo. Paano mo malalaman, paano mo sasabihin sa mga tao na si Jesus ay hindi Diyos nang hindi siya nasasaktan, pero ang kahulugan nun ay hindi siya Diyos? Merong 4 na pamamaraan ang Diyos sa paglikha sa tao. Si Adam ay isang mama kaagad, 60 armland, walang ama at walang ina, nagtataglay pa ng Espiritu ng Allah, hindi nagmula sa sinapupunan. Kung si Adam ay walang ama at walang ina, tayo naman ay merong ama at merong ina. Kabaliktaran. Kung si Eva ay galing sa lalaki, si Jesus naman ay galing sa babaeng berhen. Ito yung 4 na pamamaraan ng paglikha ng Allah sa mga tao.
hindi natin maaring sambahin ang mga nilikha. Kung si Jesus ay nilikha at nilikha tayong lahat, merong lumikha sa Kanya. Kung si Jesus ay isinugo at ang lahat ng mga propeta, merong nagsugo sa kanila. Okay? Kung sino yung lumikha sa ating lahat at nagsugo sa lahat ng mga propeta, yaon lamang ang dapat nating sambahin. At hindi natin maaring sambahin ang mga nilikha kahit na anong pamamaraan ng pagkakalikha sa kanila. So, nakumbay mo na yung message. May nasaktan ba? Wala. Isa pang pamamaraan ng pagkukumbay sa kanila, of course, binabatay natin ito sa Quran, pero sinasabi natin ito ng logic. Tulad halimbawa, kung sakaling kayong lahat ay pinili ng Diyos ng mga propeta, bagamat wala ng propeta sa ngayon, pinili kayo, pinagkalooban kayo ng karunungan, pinagkalooban kayo ng kaalaman, ang ilan sa inyo ay pinagkalooban ng sagradong aklat, pero wala ng aklat at wala ng propeta sa ngayon. Inihanay kayo sa antas ni na Jesus, ni na Moses, ni na Abraham, at iba pang mga propeta. Kung sakaling pinili kayo ng Diyos bilang mga propeta, bagamat wala ng propeta ngayon, uutusan nyo ba ang mga tao na sambahin kayo bilang mga Diyos o bagkos uutusan nyo ang mga tao na sambahin ang Diyos na siyang humirang at nagparangal sa inyo? Sasabihin nila, yung pangalawa. So, napaliwanag mo na hindi Diyos si Jesus. Di ba? So, nasaktan ba yung tao? Hindi. Ibig, kaya nyo bang tanggapin sa inyong katalinuhan na itong mga propeta na katulad ni Jesus, na sila'y magkakanulo at magtataksil sa Diyos, na sasabihin nila, ako yung sambahin nyo. Huwag niyong sambahin ang Diyos na siyang humirang at nagparangal sa akin. Kaya ba itong tanggapin ang ating katalinuhan? So, nakonvey mo ang message na si Jesus ay hindi Diyos. Pero lesser yung sakit na naramdaman niya. Dahil hindi mo siya pinagsabihan ng tuwiran na mali ang kanyang sinasamba. Okay? Puso sa puso. Pag nakikipag-usap ka, huwag yung parang ibig sabihin, kinakausap mo ang tao, kinakausap mo ang puso niya. At ang puso ng tao ay merong wika. Mararamdaman ng puso na kinakausap mo siya. Ibig sabihin, nagmumula sa ating kaibuturan ang ating pamamaraan ng paghahayag. Minsan, natatangay ka ng iyong emosyon dahil sincere at batay sa iyong kalooban ang iyong pamamahayag, minsan ay pumapatak ang iyong mga luha. Nakikipag-usap tayo, kinakausap natin ang kanyang puso. Merong dalawang nagpaliwanag ng Islam sa isang tao sa magkaibang panahon. Maaring isang buwan ng pagitan. Sabi niya, yung unang nagpaliwanag dito, wala akong naintindihan. Wala akong naintindihan. Pero sabi niya, pero ikaw, doon ko lang naintindihan kung ano yung Islam.